kasi magagandang eksena po talaga sa Home Alone. Pero siguro yung masasabi ko, pinakatumatak sa akin, wala sa eksena. I was 10 years old when I started doing Home Alone the Riles. And at 10, hindi ko naman alam how big of a star Tito Dolphy was. Even Tita Nova. Pero ang natatandaan ko po, si Tita Nova very prayerful. Magkakasama po kami sa dressing room ni Ate Dang. 15 mysteries of rosary po kami a day. At that time, wala pang light mysteries. Si Mami pag nagrosaryo, hindi lang 5, 15 kompleto. Hindi pa po kasama mga novida nun. So yun, tandang-tanda ko po yun. And si Tatay, ang naalala ko kay Tatay, wala kaming taping na hindi nagkaroon ng pila. Lagi pong may pila. Iba't ibang klaseng tao, mga matatandang artista na hindi na active, mga tao na kita nyo may sakit, walang-wala na, nasa taping po namin sila. Lalo na pag araw ng sweldo, natapat sa taping day namin, sobrang haba ng pila parati, humihingi ng tulong. And believe it or not, kahit isa sa kanila, walang tinalikuran si Tatay. He really gave his time to listen to each and every one of them. Kahit na yung iba po doon, halos every taping na pabalik-balik, okay lang yun kay Tatay. Kasi para sa kanya, nakakapagbigay siya ng tulong, nasa-share niya yung blessings ni God, yun yung mahalaga kay Tatay. So yun po yung tumatak sa ulo ko. Kaya siguro, sabi ko, sobrang active ko sa mga NGOs, kasi yun yung nakagisnan ko eh. Yun po yung nakalakihan ko. And I don't think I'd have this strong faith in God if it weren't for my mommy beside me. So, hindi lang po ako natuto umarte sa Home Alone the Riles. Yung mga kasama ko po sa Home Alone, ito po lahat mga kapatid ko, they shaped me as a person. Hindi ako magiging ganito po ngayon. I don't think I'd have the kind of mindset I have right now if it weren't for this family. Kaya yun po. Oo, kita. At tapos din. Hindi, ako, siyempre, of course, Home Alone the Riles, ang isa sa mga talagang tumatak sa akin is having another family. Dahil alam niyo naman po, nung bata ko, hindi naman lingid sa kaalaman ninyo kung paano, gano'n ako kulit, gano'n ako ganyan, gano'n kalaki ang pamilya ko. Pero doon po sa Home Alone, as time goes by, habang lumalaki po ako, nagkaroon po ako ng extended family. Nagkaroon ako ng mga kuyang, kinalakihan namin ni Boyto, nagturo sa amin na kung ano-ano. Oy, huwag kumano! Nagkaroon naman ng ate Claudine. Dahil, tapos, ginawa niyo totoong buhay yung pagka-ate ko sa kanya dahil kapatid ko si Mark. Ay, ano? Hindi, that was the past. Past is past. Diba? Ito mga... Pero ang pinaka-importante po talaga sa akin, talagang most thankful ako sa Panginoon na experience ko sa Home Alone. Doon ko nakilala ang aking always and forever. Doon ko nakilala ang aking asawa na binigyan kami ng isang poging anak dyan sa likod. Dito, stand up, dito. Tayo ka, tayo ka. Hindi po yan Twilight, hindi po vampire yan, ha? Yun po. Siyempre, ang aking isa po pong anak sa darating na pelikula, siyempre, hindi naman, kahit malaki po ako sa pelikula, hindi po ako matakaw masyado. Ang matakaw na yung anak ko, si Baldolito. Ayan. Yan. Tsaka ang barkada ng aking anak, si Celine, na ang tawag sa kanya, Libag. Yan. Yun lang. May new generation na. Ha? May new generation na sila. Yes. Si Direk magkikwento niya mamaya para mas malinaw. Pero direct, hindi ka pa nagsasabi ng most memorable para hindi mo pa sinasagot. Well, sa Home Alone kasi, alam mo, isang naaalala ko, yung alam mo yung behind the scene, yung maka-eksena mo yung isang Tito Babalu at yung isang Dolphy, isang Tita Nanay, Tita Nova. Alam niyo yung spontaneous, wala kayong ibang ginawa kung hindi magtawanan na lang sa set.
Tapos sila kasi very impromptu yung setup nila. Parang bawal sila mag-take two. Yung feeling na nagtatawanan, naririnig mo, pati yung mga cameraman sa set, nagtatawanan. Pati yung assistant director. Oo. Eh, minsan kami dalawa ni Vandolph talagang, di naman namin alam para lang kami naglalaro eh. So, minsan, nasisita kami ni Tatay Kevin o ni Lolo pag hindi kami nakikinig kasi magte-take two. Pero, ang naaalala ko, kahit mag-take two yun, iba na yung atake nila, pero nakakatawa pa din. Hindi siya pwedeng umulit ng pareho. So yun yung ano, pero marami Natural talaga. na natural. Sa sobrang nakakatawa ng mga eksena, si Tita Nova ilang beses nagpapalit ng underwear. Kasi nababasa ang sahig. Mabasay sa hig. Nababasa ang sahig. Pero ang maganda doon, kuya, may warning naman. Kasi May may, warning. poste. May specific na poste sa bahay ni Kevin na pag yumapos na si Mami doon, alam na natin lahat ng kasunod. Oo. Kung minsan hindi doon sa poste, doon sa puno ng impacto na nandun sa Humalo, kung natatandaan nyo. Boss. Pag sumandal na si Tita Nova ng ganon, asahan mo, yun na yun. Tsaka mo, di ba si Airpat nagre-reading kami sa kainan. May nagmamasahe dito, may nagmamasahe dito, may nagmamasahe dito, may nagmamasahe dito, may nagmamasahe sa ulo. Sabi niya, teka, pagtrabahuin niyo naman ako. Diba? Tapos si Ate Claudine, inuubos lagi yung danggit namin sa set. Ganun talaga. Marami. Actually, guys, napakarami. We can't wait to see kung paano nyo rin syempre, pagbibigyan pugay lahat ng ginawa nyo nung kabataan ninyo at nyo na-share nyo ngayon. I'm sure marami pang BTS na makikita yung audience natin from there. But right now, may tanong naman syempre para sa mga Gen Z natin. Can we hear daw from them, sina Vito, sina Celine, and of course, ang napaka-cute na kung ano raw, kamusta para sa inyo na maging parte ng The Reunion movie? MJ, Yes. mamaya lang ha. Alam mo, tinanong mo kanina kung sino pinakamahirap i-convince? Sino? Si Ahmad. Bakit? Kasi tahimik. Ay, papasalitayin na nga daw natin siya. Ano namang feeling mo, syempre, no? Maging magulang mo si Miss Jenny at si Vandolph. Kamahiya. Anong feeling? Anong feeling? Nawala tuloy ng mic. Ito na lang. Feeling ko po ay masaya po. Masaya po yung pagkain. Marami pong pagkain Oh. na papunta na po sa tiyan ko. Excited na kami mapanood ka. Sila niya kasi lagi may food. Thank you. Parang ikaw lang din dati. Si Celine. Celine, Celine. first movie mo to. Sex. Second movie. Opo. How do you feel? Nakasama ka dito, syempre, ang biggest comeback movie of the year. Sobrang honored po and grateful and kanina pa po ako nakikinig sa lahat ng kwento po nila and parang nafe-feel ko din po habang nag-shoot na parang nasa paligid lang din po siya even though na bago po ako, ramdam na ramdam ko po yung saya and yung pagiging pamilya and sobrang thankful po ako na may extended family na rin po ako kasi tuwing mag-shooting po kami is like parang outing lang po, parang nag-hangout lang din po with the family.